Nag-iisip or nagpaplano ka ba gumawa ng sarili mong website, landing page, or funnel? Bago mo yun gawin, panoorin mo muna ito. Whether it's personal projects, whether it's business or new startup, madali lang ma-overwhelm kasi ang daming tools na kailangan mong intindihin. Kaya bago ka magsulat ng kahit anong code or mag-install ng WordPress or drag and drop builder, you need to lay your foundation. Ganito mo siya isipin. Isipin mo yung website na para siyang totoong bahay sa totoong buhay. So para makumpleto yung bahay mo, kailangan mo ng lupa, address, at siyempre yung mismong architecture ng bahay. In digital world, ayan ang tatlong absolute prerequisite. Your domain name, your hosting, and your copy content. Sa video na to, i-breakdown natin isa-isa lahat yon. Bakit kailangan mo yon? At kung magkano ba ang magagastos mo kapag gumawa ka ng website ngayong 2026. Unang-una, ang domain name. Ito yung digital address mo. Ito yung tinatype ng viewers mo para mahanap ka katulad ng google.com, facebook.com, youtube.com. Kapag pumili ka ng domain, yung .com pa rin ang pinaka gold standard pagdating sa tiwala sa tao. Pero kung tech startup ka, pwede kang pumili ng .ai, .io, .tech, at kung utility naman, pwede mong gamitin yung .net. Pero mag-iingat kayo dun sa lower rate trap kasi merong mga ibang nag-o-offer ng 99 cents lang or mga 50 pesos sa loob ng isang taon. Pero yung renewal mo, lolobo na yung presyo. So magkano yung breakdown sa costing mo pagdating sa domain name? Kapag standard yung .com o .net, ang presyo niyan maglalaro yan ng mga 700 to 1,100 pesos sa loob ng isang taon. Kapag tech specialty naman, aabot ka dyan ng mga 1,700 to 5,000 pesos. So, ganun siya kamahal. Ito, pro tip, siguraduhin mo yung domain name mo na bibilhan mo sa register mo ay merong voice or privacy protection. Ito yung magtatago nung email mo, name mo, address mo para hindi ka i-spam ng kung sino-sino lang. Kung sisingilin ka neto ng register mo, ay lumipat ka na ng pagbibilhan mo ng domain name. Lumipat ka ng register company. Ako, ang pinaka-advice ko, para sa akin, pinaka-best sa ngayon is yung Cloudflare. Magkakaroon tayo ng hiwalay na video about sa Cloudflare, pag-uusapan natin yun. Kung ano yung mga possible na pwede nyong gawin sa Cloudflare at anong advantage ng Cloudflare. Doon na tayo sa pangalawa, web hosting is yung lupa mo. Ngayon, meron ka ng address. So, kailangan mo ng lupa. Kung saan, doon mo itatayo yung bahay mo. Yan ang web hosting. At ang host ay isang secure server kung saan nakatira lahat ng files mo, image, video, codes, etc. Kapag down ang hosting mo, offline din yung buong website mo. Para sa mga small o beginner business, may tatlong pangunahing pagpipilian sa pag-purchase ng hosting. Una yung shared hosting. Dito, marami kayong maghahati-hati sa server. Marami kayong website. Sobrang mura ito, swakto sa mga nagsisimula pa lang at yung mga walang masyadong traffic, katulad ng personal portfolio. VPS or cloud hosting. VPS means virtual private server. Ito naman mas isolated to, mas mabilis, at kayang mag-scale kapag kailangan at dumami na yung views mo. Bagay ito sa mga lumalagong negosyo. At syempre, yung pangatlo, merong all-in-one managed platform. Sila yung bahala sa speed, sa security, kasama na din yung builder, yung drag and drop builder. Katulad ng Shopify, Wix, Managed WordPress, Go High Level, System.io, Kartra, at kung ano-ano pa. Tsaka na natin yan pag-usapan. Ituturo natin yan yung mga possible na pwede mong gamitin na website builder. Pasok tayo sa costing o breakdown ng hosting. Kapag gumamit ka ng shared hosting, naglalaro ng mga 300 to 1,000 monthly yung magagastos mo dito. So, aabot ka din ng mga 2,000 to 8,000 sa loob ng isang taon. Yung pangalawa, yung VPS or yung cloud hosting, ang range nito is around 700 to 3,000 pesos. Depende pa rin yan
So, meron din namang mas mura lang pero depende yun sa website mo. Pangatlo, yung all-in-one, yung managed builder. Halos same siya ng cloud hosting pero ang range nito ay mga 1,000 pesos per month hanggang mga 5,000 pesos. Depende sa plan na kukunin mo. Doon na tayo sa pangatlo, yung copy content. Ito yung interior design or inventory. So, may address ka na, may lupa ka na. Pero kapag may bumisita ba, raratratin mo yung mga bisita mo sa blankong pader? Siyempre, hindi. So, dito na papasok yung copy content. Ito yung mga sulat, text, image, video, product description, at call to action na magkukonvince sa mga viewers mo, client mo na bumili sila ng service at offer mo. Ang malaking pagkakamali ng iba, gumagawa na agad sila ng magandang website pero hindi pa tapos yung kanilang copy content. So, tsaka na lang nila isipin. Which is mali yun. Mas maganda, simulan mo doon bago ka mag-start ng website. Create ka muna ng copy. O, pasok tayo ngayon. Ano yung mga possible way para makapag-create ka ng copy content? At kung magkano yung costing. Ito yung mga possible way mo. Yung tinatawag na DIY route. So, dito, zero kasi nga, do it yourself. Ikaw ang magsusulat, ikaw ang mag-iisip. Pwede ka naman gumamit ng AI tools para sa outline mo. Pero, kailangan mo pa din siyang i-customize para fit dun sa branding mo. Yung pangalawang route, dito medyo may bayad tayo. Ang tawag dito ay professional route. Maglalaro to ng mga 15,000 to 50,000 pesos kapag ka nag-hire ka ng professional copywriter. Hindi lang sila nagsusulat, no? Alam din nila yung psychology ng selling, ng SEO o yung search engine optimization para mag-rank ka sa Google. So, i-total natin yung breakdown mo kapag kailangan mo nang bumili ng domain name, ng hosting, at kung kailangan mo magpagawa ng or mag-DIY ng para sa copy content. Unahin natin yung tipid DIY or student route. Dito, pwede kang gumamit ng shared hosting plus sarili mong content. Mag-DIY ka, ikaw magsusulat. Lalabas lang ng around 3,000 or 5,000 hanggang 10,000 sa loob ng isang taon. Yung pangalawa naman, yung growing business. So, itong route na to, gagamit ka ng cloud hosting plus mga freemium team. Swak na dito yung mga around 10,000 to 50,000 o 60,000 sa loob ng isang taon. Tapos, yung pangatlo, yung corporate. Maaring pumatak yung costing mo dito ng around 50,000 to 120,000 sa loob ng isang taon. Kasama na dun yung professional design at copywriting services. So ayan, alam mo na kung ano yung kailangan mong ihanda bago ka magsimula o mag-create ng sarili mong website. Hindi kailangan biglang mahal para mag-create ka ng website. Basta tama lang ang simula. Ako, naalala ko dati, nagsimula ako 2013 ang unang website ko. Ang ginastos ko lang is yung domain name kasi ginawa ko yung website through Google site. So that's my first website. Now, kung gusto mong magpa-consult, pwede po ako mag-entertain. You can book me a free consultation to strategize kung paano ka mag-create ng sarili mong website, sarili mong landing page, or funnel or system. Kasi pwede natin gawin yon, yung system, kung paano papapadaliin, pagganahin ng negosyo mo through digital system. At kung gusto mo pa rin makapanood ng mga ganitong klaseng content, huwag mong kalimutan na mag-follow at i-like itong video na ito para sa mga next video natin, ma-notify ka at mapanood mo. Maraming salamat. See you po sa next video. Bye-bye.